dalawang apo na tanging sila lamang ang naiwan sa kanilang tahanan nitong nakalipas na Enero 7 taong 2019 sa Isabel Subdivision, Barangay Tabang, Tlardel, Bulacan nang pasukin ng lalaking armado ng patalim na may intensyong pagnakawan ang mga biktima. Sa mga unang sandali, inakala ng lahat na walang kalutasan sapagkat sa simula ay walang nag-uugnay na ebidensya laban sa hindi pa nakikilalang suspect. Si Lola Silvia Castillo at apo nitong si Cyrene Margaret San Pedro kasama ang 7 taong gulang na batang lalaki ang nabungaran ng magnanakaw na nakilalang si J. Vincent Marmerto I. Rocco na kanila palang kapitbahay, na dahil sa panlalaban ng maglola, walang habas na pananaksak na nauwi sa kamatayan ng dalawang unang nabanggit at pagkatroma ng 7 taong gulang na batang lalaki na nagtamo rin ng maraming saksak sa katawan. Sa mga nirevise na CCTV camera, nakatalikod at hindi makilala ang mukha ng pinaghihinalaan, kaya wala ring makitang palatandaan maliban sa napansing sugat sa likod ng braso na mapapansing tinatakpan nito. Si PO2 Edwin Preligera na residente rin ng Barangay Tabang, bunga marahil ng kanyang propesyon at hangaring matulungan ng mga biktima, sinikap niyang makalikom ng mga matitibay na ebidensya upang makilala ang suspect. Okay. Nakipag-ugnayan ito sa mga concerned citizens, lalo na sa mga taong nararamdaman niyang naghahangad din ng kalutasan, at hindi naman siya nabigo sapagkat isa sa mga concerned citizen ay may nakapagsabing may dumaan sa harapan ng tahanan na maglola na may kahina-hinalang kilos kung saan nakaburol ang mga ito dakong alas 10 ng gabi, Enero 7, 2019. Bunga ng mga palatandaan, agad kinausap ni Preligera ang mga residente sa bawat labasan ng naturang subdivision. Dahil sa walang nakapagsabing lumabas na lalaki, tumibay ang paniniwala ni Preligera na ang suspect ay kapitbahay lamang ng mga biktima at namahinga sa kanyang tinutuluyang bahay. Pinostihan ito ni Preligera sa buong maghapon sa paraang hindi siya mahalata ng sinuman. Normal siyang umistambay sa abot ng kanyang tanaw kung saan lalabas ang suspect. Matyaga siyang naghintay hanggang sa lumabas ang suspect dakong alas 8:45 ng gabi. Kinausap niya ang suspect at nakita niya ang sugat sa kanyang braso na itinatago nito. Inanyayahan niya ang suspect at sumama naman, at nang mapatunayan ay inaresto na ito ni Preligera. Sa isinagawang investigasyon, kusang umamin ng suspect sa nagawa nitong krimen, kung kaya agarang nagkaroon ng press conference upang ipresenta sa media ang nahuling suspect. Matagal ka na nakatira sa Santa Isabel? Ano nangungupahan kayo doon? Ginawa mo ba yan? So, aminado ka? Anong masasabi mo sa pamilya? Hindi lang po anong tao. Ginawa ko. Dala lang po yun ang pangangailangan po. Pero hindi ko naman po talaga sinasadya. Pero ang motibo mo, ano? Ano motibo mo? Pag nanakaw lang naman po talaga yung ano ko motibo. O dahil nauwi sa ganun? Talaga po nawala na po ako sa sarili. Kaya ko po nagawa yun. Ano sabi ngayon ng asawa mo? Alam ba? Nanganak po. Ikinatuwa naman ng lahat ang pagkakaresolba sa nasabing krimen, subalit sa kabila ng pag-amin ng suspect at paghingi ng kapatawaran ay hindi lubos na kontento ang mga mahal sa buhay ng biktima, sapagkat hindi na umano nito maibabalik ang buhay ng mga mahal nila sa buhay. Kaya hanggang sa ma-inquest ito sa RTC Malolos ay walang palatandaang mapapatawad ito ng mga kaanak ng biktima. Sa pagkakaresolba, bunga ng masipag na pangangalap ng ebidensya at pag-uukol ng panahon,
hinangaan ang police visibility ng kapulisan at nagbigay karangalan ng matalinong pamamaraan ng mga tauhan ni Police Superintendent Arwin Tadeo, hepe ng S2 na nakabase sa Camp General Alejo Santos, siyudad ng Malolos, Bulacan. Ito ang inyong lingkod, Jesse De Jesus, ang mensahero ng bayan.